Unahin nun natin mga bossing, si Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan. Alit. Magagalit. Game. Ayan ang nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri. Sinabi niya, magagalit ang mga biktima ng EJK. Correct. Tagal na ho nilang inaasam-asam yan, mga kababayan. 2017 pa lang po nung sila ay naghabla sa ICC. Bakit, Boss Mark? Pwede naman sa Pilipinas. Paano ka maghahabla doon si Duterte ang presidente? Ano sa tingin mo? Ang kahinatnan nung nung paghahabla mo kung yung ang ihahabla mo si Duterte? Wala. Di ba nga nung nalaman niya na iniimbestigahan na siya ng ICC, dali-dali tumanggal sa pagkakasapi ng ICC, tinanggal niya sa pagkakasapi ang Pilipinas sa ICC. Ngayon, yun ang problema nila, mga kababayan. Tinanggal ni Duterte yung pagkakasapi sa ICC. Ngayon, gusto nilang ibalik sa Pilipinas. Hindi! Ano ang sagot ng ICC? Sorry, hindi naman kayo sa amin. Hindi naman kayo konektado sa amin. Hindi naman namin kayo miyembro. Yun ang maling pagkakamali nila. Di ba? Tuloy, Senator Kiko. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak. Na ang hiling ay hustisya. Aha. Tama rin na humingi ng hustisya. Correct. Ngayon manimbang kayo mga DDS. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian konsiderasyon. Pero, paano naman itong mga biktima at yung pamilya ng biktima nga naman? Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati. Hindi naman po ipapa-aresto yan. Hindi naman po lalabasan ng warrant of arrest yan, mga kababayan, kung wala silang basehan. Ano yun? Trip-trip lang. Huliin nyo, Interpol, pakiusapan nyo, makipag-ugnayan kayo doon sa PNP kay Torre. Na-aresto yun si dating Pangulong Duterte kasi trip namin. Hindi naman po pwedeng ganun. No? Sa tagal po ng pag-iimbestiga niya, mga kababayan, madaming nakalap na basehan po yan. At yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Correct. Ako para sa akin, doon sa humihingi ng hustisya, yung dumadaing mga kababayan. Alam nyo, mamaya ko na sabihin yun. Mukhang sabi naman ng pamilya ni dating Pangulong Duterte, ay very jolly po siya, no? Maayos po siya doon. Sabi ng pamilya, Chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I don't know. Okay, good. Di ba? Oy, saglit lang baka may mga kapitbahay kayo. No? Baka may mga kapitbahay kayo na mga DDS tapos hindi naintindihan. Baka sabihin, uy si Digong uuwi na. Uy si Digong house arrest na. Baka yun yung pagkakaintindi nila dahil madaming bumoto na i-house arrest na si Digong. Sabihin nyo, ire-request ng Senado pa lang yun. Pinag-uusapan ng Senado kung sila ba ay magre-request sa ICC para i-house arrest. No, pag sinabit ng ICC tablado, walang pakialam dyan. Wala. Ganon yun. Hindi porkit nanalo o dumami o madaming bumoto na i-house arrest si Digong, house arrest na agad. Yun ay pag-uusap lang para inaalam kung sila ba ay makikiusap sa ICC. Pag hindi pinagbigyan ng ICC, sorry. Yan, Kiko Pangilinan. Pangalawa mga bossing. Tito Soto. I am faced. Alam niyo po, Jemmy Boy Bahe, ang tagal ko na sinasabi sa mga DDS yan
Ayaw lang ho, makinig niyang mga yan. Ano po, matitigas ho ang ulo niyang mga yan. Walang power ang Senado sa ICC. Game! Tito Soto, nag-abstain. Your Honors, I am faced with two equally important issues affecting life and liberty. Mhm. To afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crime. Siyempre, iisipin mo din yung mga yun, di ba? Tagal na nilang inaantay yan. Ngayon, eto na. Pagkakataon na. Tsaka kumbaga, lilitisin pa lang, hindi pa naman talagang inaano. Eh di kapag kalaya, acquitted, eh di laya ang dating Pangulong Duterte, matitigok siya o mamamatay siya ng malinis yung kanyang pangalan. Ayaw nyo ba noon mga DDS? Oh, yun, baka madami pang pumanig sa inyo. Baka kami, wala eh. Kailangan nating igalang yung desisyon ng ICC na acquitted si Duterte. Oh. Baka pati kami, sabi namin, sige, sabi ni Digong, hiling niya, magpa-rebulto daw. 5 piso tayo, rebulto ni Digong. Diyo ba? Mas okay nga sa inyo yun eh. Kapag ka nalitis at acquitted, uwi si dating Pangulong Duterte, malinis ang pangalan. Wala maiiwan sa isipan ng mamamayang Pilipino na mamamatay tao yung ano na yan, yung dating presidente na. Di ba? Ayaw niyo yung malinis. Tuloy. Crimes against humanity. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Nag-abstain, ha? Nag-abstain. Pero pumasok ko, hindi kagaya ni Lito Lapid na absent. Majority Leader. Thank you, Next. Mr. President. Maybe we also record. Thank you, Mr. President. Senator Ping Lacson, mga kababayan, siya ay bumoto na ma-house arrest si dating Pangulong Duterte. Pero pakinggan nyo maigi yung kay Senator Ping Lacson. Feeling ko kasi pagkakaintindi ko parang awa lang. Only for purely humanitarian consideration Mhm. and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land. Hindi na po bale na siya ay tunuring kong kaibigan nung siya ay mayor pa ng Davao City. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging Pangulo sa mga isyu ng polisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang polisiya sa paglaban sa droga. Hindi na po bale lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Filipino na nando sa napakalayong lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Kumbaga para po sa akin, awa na lang yun. Thank you, Mr. President. Sino Mr. next? President, my dear colleagues, if we will use the reason you mind as Ito kay Tulpo ho, mga kababayan. Pagkakaintindi ko dito, sinasabi nila may sakit. Patunayan muna nilang may sakit. humanitarian, that's why we have to put the former President Rodrigo Duterte under house arrest. I will vote yes, but it should be proven na meron po siyang sakit. Kailangan mapatunayan na may sakit. Sabi ni Shiro Kansaki, kung house arrest kay Duterte, siguro grabe ka. Galit sa iyo yung mga DDS. Sa bagay, galit na sa atin yan. Matagal na, no? Yung mga DDS. Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Kasi hindi din ho natin masisisi si Rapi Tulfo, mga kababayan, ang gulo nila Sabi nung dating asawa, yung original,
dating asawa ni dating Pangulong Duterte, ganito, very jolly, maayos siya, okay ang kanyang pangangatawan, etc., etc. Tapos pag dumadating na doon sa iba, merong nabagok pa daw ho, merong mga nauntog pa daw ho, meron ay sinasabi, butot balat na daw ho. Yung tipo bang ang iisipin talaga, nung makakarinig, halos konti na lang, malalagutan na ng hininga. Oh. Iniisip nitong mga to, baka hindi naman totoo yung mga sakit-sakit na ganyan. Ginagamit lang nila para mapagbigyan yung interim release. Is abstention. Abstention po ako. Yeah. Thank you, Mr. Abstain, dalawa sila. President. Noong 2016, Risa Ontiveros. sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. Uy. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Grabe, ano? Hindi ko na hunabot. Kumbaga, hindi ko na matandaan na sinabi. Pero hindi naman magsasalita si Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan, ang ganyan, kundi sinabi yun ni Duterte. Siyempre, may papalago dyan mga kapwa niya senador, di ba? Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Yung pala pinanghawakan niya, kaya pala banat, o nanlaban, no? Yung pala yung iniisip niya, matanda na ako pagkatapos ng termino ko, hindi na ako maaresto niya mga yan. Kaya pala malakas loob, Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness, at alaala nung ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanhin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Ayaw din. Bumoboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President. Ayaw din. No din ang boto ni Risa Ontiveros. Eto si Tom